Kita nyo mga katek, walang palo. So yan, wala. Ibaliktad ko naman, wala. So kahit hindi mo ito i-rewind mga katek, pwede, makasave ka nito. Kung gusto nyo malaman, sundin nyo itong full video na to. Okay mga katek, ito yon. Ito, yung wire niya, tinitest natin sa ating continuity times 1. Walang palo talaga. So ito, napapansin ko mga katek, bago natin kunin itong coil niya, kiniskis ko muna yung dito sa may kilid para naman hindi tayo malaking gastos, kasi hindi naman sira yung coil talaga sa inside, kundi nasa labas lang. So tinitest ko, kiniskis ko, at ito ang nangyari. Yan, nakita nyo mga katek, merong palo ang ating multi-tester na 8 ohms. So 8 ohms din to. So kuhang kuha. Yan, may palo siya. Ibaliktad mo naman. Yan, meron pa rin. Oh, may palo pa rin. So ibig sabihin mga katik, hindi natin kailangan buklasin lahat to, kasi hindi naman talaga sira yung buong coil niya kung hindi nasa labas lang. So ang kailangan natin idugtong to. Yan po ang pagtitest ng speaker bago natin i-rewind. So ito hindi natin to tanggalin para may rewind. Kailangan natin idugtungan lang dito palabas. Kasi dito na portion mga katik, dito lang yung sira niya. So soldahin lang natin to. Lagyan natin na, palitan natin na coated na wire. To, dito lang katik, oh, dito lang. Yan yung technique ko mga katik, bago natin buklasin to, kasi matagal to buklasin. Kailangan natin siguro dito or dito na portion, ito baka may putol, ito lang dito or dito sa wire, or ito mga katik, dito baka may lost contact o wala na siyang continuity papuntang dito. Tapos ang sira pala dito lang sa labas, hindi sa loob. Kung sa loob, tanggalin natin, kagaya nito sa loob, tinanggal natin, at yun, ano na siya, good na siya, may reading na po siya. Yan mga katek, tingnan nyo, ito lang naputol niya. So hindi kailangan natin baklasin, kasi ang sira niya hindi nasa loob, kundi nasa labas. Ito yan, oh. Ito, kita nyo mga katek, ito lang, naputol siya. Ito, putol siya paputan dito, kaya wala siyang reading, wala siyang continuity. So kailangan natin to soldahin, palitan natin ito papuntang dito sa yan terminal, dito sa sa likod. So ganun lang mga katek. Yan, oh, napansin ko kasi bakit walang pero pag kiniskis ko dito sa may kilid, may reading. So, pag tingin ko, putol na pala yung wire dito. So instead nga natin yan, i-rewinding, kasi good pa yung sa loob, sa labas lang naputol. So kailangan natin palitan lang sa labas. So yan mga katek, palitan natin. Bago natin yun palitan mga katek, dapat kiskisin natin dito talaga, kasi ito yung coated siya mga katek. Kahit i-short mo yan po yung continuity. Dito kiskisin natin to at dito para dugtong natin. Kiskisin natin to mga katek. Sa kiskis mga katek, dapat tandahan tek, baka naputol na naman to. Yan, baka maputol din, hindi talaga didikit kasi coated po ito. So yan lang. At dito rin sa kabila, kiskisin natin to.
So ito yun mga katek, ito. At ito, idugtong natin. Dapat sa pagdugtong mga katek guys, dandahan lang po kasi baka maputol yan. Soldahin natin mga katek. Yan. Dapat kapit na kapit mga katek para hindi siya mapuputol. So yan. Yan, may continuity niya. Kailangan lang natin tong tali talaga. So yan. So yan mga katik, test natin ulit gamit ang ating multi-tester. So yan, ito yung wire niya. Test natin. Yan mga katik, yan, meron na siyang reading. So yun lang mga katik, yan, meron na siyang reading. So yun lang mga katik. Dapat sa pag dugtong yung mga katik, dapat pulido para hindi masira agad. So yan mga katik, ito na po yung ni-repair natin. Hindi natin girawahin, kung hindi lang didugtungan lang natin kasi ang sira niya is coil nasa labas lang. So hindi kailangan baklasin lahat. So yan, i-test natin to mamaya mga katik. May rinig na po siya. Ito lahat po, ginawan po ko ito at sa ito. Yan. So yun mga katik. So hello mga katik, ito pala yung nirewind natin, tatlong speaker ko yan. Yan. So ito yung hindi natin nirewind, lang natin kanang dinugtungan natin kasi yung sira niya hindi nasa loob, kundi nasa labas lang yung coil niya. So yan, test natin mga katik. Ayan, pansin nyo mga katik, yung music niya is mawala-wala kasi mi-mute ko yung iba kasi baka makapiright po tayo. Kaya kakunting music lang, tapos i-turn off ko naman para nalaman talaga na may tunog yon. Nalaman naman natin kasi nilagyan ko ng maliit na circle para mo-bounce yung kapag may music. So ganon po yon mga katek. Hindi tayo basta-basta maglagay ng music para bawal po tayo, pagalitan po tayo sa YouTube. So ganun lang po mga katek. So iwas lang po tayo. So yun lang mga katek sa araw na ito. Hope meron po tayong natututunan. Kung bago pa kayo sa aking channel, subscribe naman and click my notification bell para ma-update po kayo sa aking panibagong video. Thank you mga katek and God bless.